Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Baphomet aka Cha Minwoo. Matapos nga na mapabagsak ni Cha Minwoo ang isang death worm sa isang atake lang ay napamangha niya ang lahat ng nakakita. Makukuha na kaya niya ang loob ng mentor? Sa isip niya ay palaging lumalapit at sumusunod ang mga tao sa mas malakas sa kanila. Ito ang pinakaunang prinsipyo na natutunan niya sa mundo ng mga tao. Napabilib ang isang hunter kay Minwoo na dati ay sinasabihan siya ng masama. Ang babaeng hunter naman ay tila na in love kay Minwoo. Pinuri ng mentor si Baphomet at sinabing perpekto ang pakikipaglaban niya sa Deathworm. Mukhang ang resulta ng unang misyon ni Baphomet ay napagdesisyonan na. Sa isip ni Baphomet ay ito na ang pagkakataon niyang makuha ang loob ng mentor. Pero sinabi ng mentor na mukhang hindi na kailangan ni Baphomet ng mentor kaya pwede na itong makapasa sa training session ng mga baguhang hunter. Prinoseso pa ni Baphomet ang sinabi ng mentor pero nang naintindihan niya na ay nag-iba ang ekspresyon niya. Iba ang kinalabasan ng pagpapakitang gilas niya. Imbis na mapalapit siya sa mentor ay tila hindi na ito mangyayari dahil hindi niya na kailangan dumalo sa mga practice raid na kasama ang mentor. Pwede na siyang dumiretsyong magtrabaho. Gumawa ng paraan si Baphomet na makumbinsi ang mentor na kailangan niya pang sumali sa training at kailangan niya pa ng mentor. Kaya naman daw ng ibang kasama niya ang ginawa niya kanina at walang espesyal doon. Pero kahit mga kasama niya ay ayaw maniwala sa pinagsasabi niya. Kaya napagdesisyunan na ng mentor na hindi na kailangan ni Baphomet na sumali sa kanilang raids. Hindi malaman ni Baphomet ang gagawin at tila nawala ng silbi ang ginawa niya. Bago umalis ay lumapit naman ang babaeng hunter kay Baphomet at kinuha ang numero nito. Pagkatapos ng practice raid nila ay nakipagkita siya kay Song-on. Naintindihan ni Song-on ang nangyari at di naman nila iniisip na magiging madali ito kaya binigyan lang siya muna ni Song-on ng isang simpleng misyon. May isang C-rank hunter na masyado ng maraming pinsala ang nagawa sa kapwa hunter kaya kailangan na itong iligpit. At ang paraan ng pagligpit, si Baphomet na ang bahala. Dito din natatunan ni Baphomet paano itago ang mga katawan ng mga hunter. Kailangan lang nilang dalhin ito sa isang mababang rank na gate at pagkatapos ay kailangan lang maklear ang mahinang gate na iyon. Pag nasira ang gate matapos itong maklear ay mawawala rin ang mga katawang nasa loob nito. Ito ang body disposal method na ginagawa ng rogue. Hindi lang ito, nakukuha pa nila ang mga magic stone sa gate na iyon. Pero habang nag-iisip si Baphomet ay naalala niya ang mga sinabi ni Song-on sa kanya matapos pumalpak sa misyon. Galit si Baphomet dahil nawala niya ang kanyang target pero hindi pa rin siya sumusuko. Sinundan niya ang mentor na ito ng palihim. Nag-iisip siya kung paano mapapalapit sa kanya nang hindi nagdududa ang mentor. Inobserbahan niya lahat ng kilos nito. Mula sa kung saan niya dinadala ang mga baguhang hunter, pati na ang mga taong nakapalibot sa kanya. Sa isip ni Baphomet ay isa sa mga ito ay posibleng may koneksyon sa krimen na ginagawa ng mentor. Natapos ang buong araw at walang kahit isang clue o ebidensya na may kaugnayan sa mga krimen na ginagawa niya. Pinaplano ni Baphomet na putulin na lang ang isang braso nito para hindi na makalaban sa kanya huhulihin. Pagkatapos ay pipilitin niya itong magsalita, pero hindi niya itong pwedeng gawin sa mundo ng tao. Kailangan makaisip siya ng paraan na anababagay sa mundong ginagalawan niya. Habang sinusundan niya ang mentor papunta sa kanilang bahay ay napansin niyang natataranta ang mentor. Hinahanap niya si Yoo-hyun, ang kanyang asawa. Tumakbo ito sa kalsada at doon nakasalubong ang kanyang asawa. Tinanong siya ng kanyang asawa kung ano ang nangyari at bakit ito hinihingal at namumutla. Tinanong ng mentor na bakit daw hindi siya sumasagot sa mga tawag nito. Nag-aalala siya. Sinabi ng asawa niya na nakalimutan niya ito sa isang cart habang bumibili ng grocery. Niyakap ng mentor ang kanyang asawa. At doon ay nakita at nakaisip ng plano si Baphomet. At sa hapon din na yon ay habang nagsasagawa ng misyon si Taeyang ay nakatanggap siya ng mensahe kay Baphomet. Nagtatanong ito kung paano pumike ng isang aksidente. Nalito si Taeyang kung ano ang ibig sabihin ni Baphomet dito. Sumunod na araw ay makikitang nagmamadaling umuwi ang mentor at hinanap ang kanyang asawa. Naabutan niya ang kanyang asawa na ginagamot si Baphomet. Umarteng nagulat si Baphomet nang makita ang mentor. Bakit daw siya nandito? Ipinaliwanag ng asawa na si Baphomet daw ang nagligtas sa kanya sa aksidente.
Habang nag-uusap ang mag-asawa ay nagmasid-masid si Baphomet sa loob ng bahay ng mentor. Hahawakan niya na sana ang litrato ng mag-asawa pero pinigilan siya ng mentor. Nagpasalamat ito sa kanya sa pagligtas sa kanyang asawa. Kailangan din daw niyang malaman ang mga detalye sa mga nangyaring aksidente at kung ano ang plate number ng sasakyan. Mukhang mahaba-haba daw ang pag-uusapan nila kaya sa labas na lang nila ito ipagpapatuloy, pero bago sila makalabas ay inimbitahan sila ng asawa na maghapunan muna bago sila magpatuloy. Gusto niyang pasalamatan si Baphomet sa pagligtas sa kanya kahit sa isang simpleng pagkain lang, hindi na naitago ni Baphomet ang gutom at napakain ito ng marami. Habang inaasikaso ng asawa si Baphomet ay tinititigan siya nito. Tinanong siya ng babae kung may kailangan daw ba siya. Sinabi ni Baphomet na wala naman, patuloy lang sa ginagawa ang babae pero kanina pa pala may nararamdaman si Baphomet. Kakaiba na ang pakiramdam niya sa babae nang unang makita ito pero ngayon ay sigurado na siya at hindi pwedeng magkamali. Bigla naman siyang tinanong ng mentor kung kumusta ang trabaho bilang hunter. Sinabi niyang nahihirapan siya maka-adjust dahil maaga daw siyang pinapasa ng kanyang mentor. Tumawa na lang ang mentor sa sagot ni Baphomet. Habang nag-uusap ay nabitawan ng asawa ang pinggan at nabasag ito. Nagulat ang mentor at agad na kinumusta ang asawa kung nasaktan ba ito. Sinabi ni Baphomet sa mentor na napakamaunawain at maalagain sa kanyang asawa. Tumawa lang ang mentor pero nag-iba ang modo nito sa biglang sinabi ni Baphomet. Sinabi ni Baphomet sa mentor na masyadong maalahanin at maalaga ito sa kanyang asawa, siguro dahil minsan niya na itong nawala. Tinanong siya ng mentor kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti lang si Baphomet at sinabi na naaalala na niya ang plate number ng sasakyan, kailangan niya ng ballpen at papel para maisulat ito. Sa isip ni Baphomet ay alam niya na ang pinakamamahal na asawa ng mentor ay matagal nang patay. Ang mentor at ang kanyang asawa na si Yoo-hyun ay magkasama na pala simula nang bata pa sila. Kahit sa high school ay sila pa rin ang magkasama. Hanggang sa nagpakasal silang dalawa at naging masaya sa buhay. Nang ma-awaken at naging hunter ang mentor ay napabilang siya sa mga irregular, mga henyong hunter, pero ito ang ayaw ng kanyang asawa na si Yoo-hyun. Ayaw niyang nagtatrabaho siya sa delikadong mga lugar, at dahil dito ay napagdesisyonan niya na itigil ang pagsama sa mga delikadong raid at naging isang mentor para sa mga baguhang hunter. Isang araw ay may ibinigay na device ang mentor sa kanyang asawa. Ang device na ito ay mag-teleport sa kanya sa isang evacuation center kapag may nangyaring kalamidad. Gamitin niya daw ito kapag nasa panganib siya. Lumipas ang mga matatahimik na araw na tila wala ng katapusan hanggang sa tumama ang isa sa pinakamadugong trahedya sa mundo. Ang Great Shock. Ang asawa ng mentor ay nasa gitna ng syudad nang nangyari ito at nalagay sa panganib ang buhay niya. Naalala niya ang device na binigay sa kanya ng mentor at plano niyang gamitin ito. Pero bago niya ito gamitin ay may nakita si Yoo-hyun na babae at nasa delikado din ang buhay nito. Sinubukan niyang iligtas ito sa isang monster at tumakbo sila ng mabilis para makatakas pero sa hindi inaasahan ay nadapa si Yoo-hyun at bumagsak. Natapon din ang ibang gamit na nasa loob ng bag niya kasama na doon ang teleportation device. Nakita ito ng babaeng tinulungan niya at kinuha. Humingi pa siya ng tawad kay Yoo-hyun pero gusto niya pa daw makaligtas at mabuhay. Pinindot niya ito at tuluyan ang nakatakas sa monster pero naiwan si Yoo-hyun. Sa kasamaang palad ay may monster nang nakaabang sa kanya at wala na itong magawa. Ang lahat na ito ay biglang naalala ni Yoo-hyun at tinanong ang sarili kung bakit pa siya buhay. Isang hapon ay patungo na ang mentor sa lugar kung saan nakatira ang nagmamay-ari ng sasakyan na muntik makabangga sa asawa niya, pero laking gulat niya nang pagbukas niya ng pinto ay asawa niya ang naruroon. Tinanong niya ito kung bakit siya nandito. Biglang nagsalita si Baphomet at sinabi na sigurado siyang pupunta talaga ang mentor dito para makita ang muntik na makaaksidente sa asawa niya dahil sobrang inaalagaan niya ito. Hindi daw niya alam paano na-involve ang mentor sa mga organisadong krimen pero alam niya kung ano ang nakuha nitong kapalit. At ito ang kanyang patay na asawa. Nagalit ang mentor at sinabihan si Baphomet na huwag hawakan ang asawa niya. Nakapagtataka daw sabi ni Baphomet dahil naging ganito na ang sitwasyon ang asawa niya matapos niyang malaman na patay na siya. Patuloy na hinawakan ni Baphomet ang pisngi ni Yoo-hyun at tinanong ang mentor kung paano niya ito nakuha. Nagalit ang mentor sa ginagawa pero biglang tinapon ni Baphomet ang babae sa labas ng bintana. Napaluhod ang mentor sa ginawa niya.
Sinabi niya sa mentor na matagal na namang patay ang kanyang asawa, pwede niya lang itong buhayin muli. Pero dahil sa galit ay nawala na sa tamang direksyon ang pag-iisip ng mentor at nagpalabas ng sandata niya. Pero sinabi ni Baphomet na kailangan niyang dalhin ng buhay ang mentor, kaya ang gagawin niya na lang ay kunin ang isang braso nito. Ipinalabas niya din ang kanyang sandatang dagger. Nagsimulang maglaban ng dalawa. Hindi rin biro ang galing ng mentor sa pakikipaglaban. Nasasangga ni Baphomet ang ibang mga atake ng mentor pero napapa-atras pa rin siya nito. Patuloy niyang hinaharas si Baphomet at sa isang iglap ay biglang itinapon niya ang kanyang spear. Nablock ito ni Baphomet, nakakita ng pagkakataon para atakihin ang mentor pero biglang bumalik ang spear sa mentor at muntik nang matamaan si Baphomet. Mabuti na lang ay may isa pa siyang dagger na pwedeng ma-summon at nablock niya ang paparating na spear. Patuloy na naglaban ang dalawa. Sinabi ng mentor na magkasama sila simula ng bata pa sila hanggang sa ikinasal sila. Pero gumuho ang mundo niya nang makitang wala ng buhay ang kanyang asawa. Nagtaka siya bakit hindi nagamit ng asawa niya ang teleportation device. Sigurado siyang may nagnakaw nito at nasa evacuation site ang mga taong ito. Isang saksak lang ay tatapusin niya ang buhay ng nagnakaw ng device. Pero pagdating niya sa evacuation site ay nanlungo siya sa nakita. Ang evacuation site ay nasira rin at walang natirang buhay. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kahit ano pa man ang nangyari nung araw na yon ay nakatadhanang mamatay ang kanyang asawa, hindi niya ito matanggap. Kaya gagawin niya ang lahat para lang maibalik sa normal ang kanyang asawa. Gumamit ng skill ang mentor, Windows of Heaven, pero mabilis na na-counter ito ni Baphomet at pinutol ang isang braso ng mentor. Sinabi ni Baphomet sa mentor na marami na siyang taong nakita na katulad niya. Taong nadadala ng kanilang emosyon. Ang laban nila ay kanina pa natapos nang nagpadala ito sa emosyon niya. Nagalit si Baphomet dahil nasayang ang 2 linggong paghahanda niya para lang sa ganitong kainang laban. Hindi sapat ang isang braso. Kailangan niya din ng isang binti nito. Tinanong ng mentor kung sino ba talaga si Baphomet. Wala naman daw kinalaman ang kanyang asawa kay Baphomet pero bakit niya ito pinipigilan? Wala naman daw siyang ginawang kasalanan kay Baphomet. Kailangan niya lang mabuhay ang asawa niya. Pero nagalit si Baphomet sa pinagsasabi ng mentor. Itigil na daw nito ang pangangatwiran. Sabihin na nilang hindi siya ang gumagawa ng krimen pero nangyayari pa rin ang mga ito dahil sumusunod siya sa utos ng mastermind. Pagkatapos ay may lakas pa siya ng loob na sabihing wala siyang ginagawang masama. Para kay Baphomet ay dinudungisan lang ng mentor ang titulong evil. Balak na lang tapusin ni Baphomet ang buhay ng mentor pero biglang nagpadala ng broadcast na mensahe ang system sa kanila. Isang emergency. May nasama na monster dahil sa isang system error. Kung sino man ang hunter na malapit sa lugar ay tulungang masugpo ang monster. Hindi maintindihan ni Baphomet ang nangyayari pero biglang may umatake sa kanyang likuran. Tumilapon siya sa lakas ng impact. Nakita ito lahat ng mentor. Ang monster pala ay ang kanyang asawa. Hindi niya alam ang nangyayari. Pero tila nagising ito nang makaamoy ng dugo. Aatakihin din sana ng monster ang mentor pero biglang gumanti si Baphomet. Sumisigaw na parang bata ang monster sa sakit at tila tinatawag nito ang kanyang ina. Gumana ang passive skill ni Baphomet na outburst dahil sa sobrang pagdurugo dulot ng pagkakatapon sa kanya ng monster. Tumaas na naman ang lahat ng abilidad niya ng 15%. Biglang umatake ang monster kay Baphomet. Pero naiwasan niya ito. Sa isip ni Baphomet ay may nararamdaman siyang masamang energy na kahit siya ay nasusuka. Hindi siya makapaniwala na gawa ito ng tao. Pero kahit sino pa man ang may gawa nito ay wala siyang pakialam. Patuloy na inatake at hinihiwa ni Baphomet ang katawan ng monster gamit ang kanyang matatalim na punyal. Sa isang atake ay pumasok sa katawan ng monster si Baphomet at doon ay sinira niya ang kaloob-looban ng monster. At sa pinakahuli at pamatay na atake niya, ay lumipad ang ulo ng asawa ng mentor. Bumagsak ito sa harap ng mentor, habang ang monster naman ay tila buhay pa at sinasabing nagugutom ito. Tinapakan lang ito ni Baphomet at doon natapos ang buhay ng monster. Sa kasamaang palad ay na-activate din ang side effect ng skill ni Baphomet. Ang Berserk, hindi niya mapipigilan ang pagpatay ng taong makikita niya. Pero sa isip niya ay bahala na dahil plano niya naman din tapusin ang mentor na ito. Mas mabuti na ito para magkasama na sila ng asawa niya sa kabilang buhay.
Pero bago pa siya makalapit sa mentor ay biglang nag-lockdown ang kanyang system dahil sa sobrang paggamit ng skill at nasa 79% na ang threat value niya. Hindi na naman niya naiintindihan ang nangyayari sa kanya at sa kanyang system. Hindi na maigalaw ni Baphomet ang kanyang katawan. Sa kasamaang palad ay ito naman ang pagkakataon na makaganti ang mentor. Sinabi ng mentor na kung hindi dahil sa kanya ay sana maayos pa ang lahat. Sana daw ay hindi niya na lang ito pinansin. Sa isip ni Baphomet ay parang katapusan na niya. Pinaglalaroan lang siya ng system at panahon na para ipahamak siya. Pero biglang sumagot ang system sa kanya at sinabing bakit daw niya naman daw ito gagawin gayong siya ang pinaka-inaalagaan niya sa lahat. Nagulat si Baphomet sa nabasang sagot galing sa system. Bago pa man tumama ang spear ng mentor sa ulo ni Baphomet ay biglang dumating si Song-on para iligtas si Baphomet. Humingi ng paumanhin si Song-on sa mentor at sinabing kailangan niya munang mawalan ng malay. Bigla niyang sinipa ito at nawala na nga ng malay. Sinabi ni Song-on kay Baphomet na masyadong maraming kalat pero ayos lang daw ito dahil nakakuha naman sila ng matibay na ebidensya laban sa mentor. Hindi pa rin kontento si Baphomet at nagagalit pa din dahil matatapos na niya sana ang buhay ng mentor kung hindi lang nakialam ang system. Nagsisigaw ito at sinasabi na kukunin niya ang isa pang braso ng mentor. Kinagabihan ay kinuha na ni Song-on at Taeyang ang mentor at dadalhin sa Rogue Headquarters. Ikinwento ni Song-on kay Taeyang na nagsisisigaw pa rin si Baphomet at hinihingi ang isa pang braso ng mentor kaya tinurukan niya ito ng pampatulog at isinakay sa ambulansya. Sinabi naman ni Taeyang na masyado din naging busy sa kanila dahil maraming tao ang nagpanik dahil sa nangyaring paglabas ng monster. Marami din daw mga hunter na pumunta sa lugar dahil sa natanggap na mensahe galing sa system pero nag-awan na niya ito ng paraan. Tinanong ni Song-on kung may alam daw ba siya dito. Kung paano nila ginawang monster ang mga patay na tao. Hindi ito sinagot ng mentor pero sinabi niya na narinig na niya ang sekretong grupo na nanghuhuli ng mga hunter. Hindi niya inaakala na si Song-on pala ang team manager nito. Malungkot at nakakapagod na daan daw ang tinatahak ni Song-on. Sinabi ni Song-on na malungkot nga at nakakapagod ang daang tinatahak niya dahil hindi maiiwasan na ang mga taong hinuhuli nila ay mga naging kaibigan din niya at nakasama ng matagal na panahon katulad niya. Patuloy na tinatanong ni Song-on ang mentor kung sino ang mga taong pinaglilingkuran niya. Halos lahat na hunter na nawawala mapababae man o lalaki ay galing sa kanyang team. Habang nagmamaneho ay napansin ni Taeyang na hindi na gumagana ang kanilang preno. Unti-unting may lumalabas na kakaibang bagay sa katawan ng mentor. Nagsalita ang mentor at sinabi na hindi nila mahuhuli ang hunter na mastermind ng lahat. Nagpaalam na ang mentor kay Song-on at hiniling na sana magtagumpay sila. Napamura na lang si Song-on at si Taeyang sa nangyayari. Tuluyan ang naaksidente at bumaligtad ang sinasakyan ni Song-on at Taeyang. Biglang lumabas ang tila monster at nagbagong anyo itong bilang pusa. Pumasok ito sa isang kwarto at pumunta sa isang tablet. At sa tablet na yon ay makikita na naglalaman ito ng profile ni Cha Min-woo. Ano na kaya ang nangyari sa kanila ni Song-on at Taeyang? Nakaligtas kaya ang dalawa o tuluyan na silang napahamak? Alamin po natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe sa ating channel. Maraming salamat pong muli and see you soon. Bye!